Hello, my GMC family. Maganda at pinagpalang gabi sa ating lahat. God is good all the time. All the time, God is good. Ialay po natin ang gabing ito sa Panginoon. And let us pray. Dear Father, salamat po sa gabing ito na aming mapag-aaralan at mapapakinggan ang tinig mo, Panginoon. Salamat po sa mga salita ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Give us an understanding heart, Lord, to hear your word. And thank you for this night. We dedicate kay Yahweh, ang aming Creator, Savior, and Lord, ang gabing ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay Grace is greater than the law. Grace is greater than the law. At alam naman po nating lahat, ang magagawa ng Diyos sa ating buhay ay sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob sa bawat isa. John 1 verse 17, For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ang purpose po ng ating pag-aaral ng sermon na ito to understand the contrast between law and grace and appreciate natin yung victory of Christ for us under the new covenant. Sabihin po natin, new covenant. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ito po ay age ng dispensation ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan po natin ang kaibahan ng hinihingi ng kautusan ni Moses at ang pagdating ng biyaya ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sa ating mga buhay. The law demands righteousness. Grace provides righteousness. Mahigpit ang kautusan. Hinihingi nito ang matuwid na pagsunod, at ito ay walang awa sa mga hindi makakasunod. Ang sabi po sa Hebrews 10:28, anyone who rejected Moses' law will die without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Kapag ikaw ay nabuhay ng panahon nila Moses at tinanggihan mo at nakita ka ng 2-3 mga witnesses, automatically, antemano, kailangan mong mamatay. Ang righteousness na ito ay ayon sa iyong kakayahang sumunod sa kautusan. At wala pong taong nabuhay is able to do 100% ang kautusan ni Moses. Sabi nga po sa Deuteronomy 6:25, paalala mo dito sa mga Jewish people, if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Sa kautusan ni Moses, hinihingi nito na mag-produce tayo ng ating righteousness kapag nasunod natin ang lahat ng ipinag-utos ng kautusan. Salamat sa Diyos. Sabihin po natin, salamat sa Diyos. Under grace, it is provided. Ang iyong tamang katayuan sa Diyos ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. Amen. Si Kristo ginawang kasalanan, mga minamahal na kapatid, at kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, ibibigay niya sa atin ang kanyang katuwiran. At ngayon tinatawag tayo ng salita ng Diyos
the righteousness of God in Him. Sabi mo sa iyong sarili, I am the righteousness of God in Him. Ang hindi natin magawa sa ilalim ng lumang kasunduan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang ang buong hinihingi ng kautusan ay magawa sa atin. Sabi po sa salita ng Diyos, for the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature. God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sin in sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us. Hallelujah! Dahil sumunod si Jesucristo 100%, na-obey niya ang lahat ng commandments, bumaba siya para tuparin ito dahil walang sino mang tao makakasunod sa kautusan ni Moses 100% perfectly, and it was weekend. Ang flesh natin ay lalo pa nagiging weak na sa tuwing sinasalamin natin ang kautusan. It is the mirror of our weakness and the mirror of our rejection sa kautusan ng Diyos. We are lawbreakers. Ang tao ay mga lawbreakers. Kaya salamat po, ang mabuting balita dumating si Jesucristo para sundin ang kautusan, at ang sino mang nasa Kanya mabibigyan ng libreng regalo ng righteousness na nagmumula sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, we are no longer under the supervision of the law. Bakit po? Ang pakay lang ng kautusan ay akayin tayo patungo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, at pagkatapos nito ay wala na siyang anumang tungkulin pa sa atin. Grace does more than the law requires. Mas may nagagawa ang biyaya ng Diyos kesa hinihingi ng kautusan. Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin na makapamuhay ng makadiyos na buhay. Sabihin natin makadiyos na buhay. Titus 2:11-12, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Titus 2:11-12. Meditate po natin, tandaan ito, na tanging ang biyaya lang ng Diyos ang makakapagturo sa isang tao at mananampalataya na magsabi ng hindi sa mga makamundong mga bagay and worldly passion, and to live self-controlled and upright. Makakapamuhay lang ang tao kapag naririnig niya palagi, pag laging nang babasa, mag-aapoy sa kanyang puso ang pagmamahal ni Kristo at ang katangian ni Kristo sa kanyang buhay. Ayun po ang magsisimulang bagay sa kanya para hindi niya naisin o kanyang matanggihan ang anumang worldly passion sa kanyang buhay and ungodliness sa kanyang life. Mga minamahal na kapatid, isang istorya sa Bible ang nabuhay noon ay si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer ay nabubuhay under God's grace noong mga panahon na yon. At hindi pa dumadating ang Mosaic Law na ibinigay ng Diyos kay Moses. At si Joseph the Dreamer, nung time na siya ay tinutokso ng asawa ni Potiphar, siya ay nagawa niyang takbuhan ang isang tukso sa kanyang buhay. At malinaw lang, at makikita nga natin na hindi dahil sa mga kautusan magagawa nating makapamuhay to live righteously, kundi ang biyaya po ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pa po? The law requires work, but grace empower us to work harder. Ang buong esensya ng kautusan ay gawa o work. Ngunit sa biyaya tayo pinapalakas, mga minamahal na kapatid, upang higit na makagawa tayo. Kaya grace is not an excuse for mediocrity, but rather a reason for excellence. Kaya kapag tayo mga anak ng Diyos, mga tinubos ni Jesucristo,
Mawawala tayo sa pagiging mediocrity or yung pwede na yan, okay na yan. Bagko sa tuwing makikita natin, makikilala sa araw-araw sa Jesucristo, ang puso natin nag-uumapoy, hindi natin namamalayan na tayo ay unti-unting sumisipag, anumang larangan o ginagawa natin sa ating mga buhay, sa workplace natin, tayo sumisipag, gumagawa at ginagawa natin yung best natin dahil alam natin na ginagawa natin to para sa Diyos. Anumang ginagawa natin, may nakakita o wala, ating pagbabasa at paghangarin na uuhaw sa salita ng Diyos ay gawain ni Kristo sa ating buhay. Ganyan po nagagawa ni Lord. Yung kasipagan nating mag-serve sa Kanya, ang nakakagawa nun ay dahil tayo ay naranasan natin, nalalaman natin ang biyaya ni Lord sa ating mga buhay. 1 Corinthians 15:10, sabi ni Apostol Pablo, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without no effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me." Sinabi niya na ako'y tumatrabaho higit kahit na i-compare pa kahit sino man. Pero hindi ako yon, kundi ang biyaya ng Diyos sa aking mga buhay. Amen. Always consider the grace of God sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nabibigyan na ng promotion, ng parangal at napapansin, napipraise ng mga tao, acknowledge the grace of God sa iyong mga buhay. Kapag sinasabi nilang, uy, ikaw ay sumisipag ka ng matulog Hindi po, joke lang. Kapag nakita nila, ikaw ay sumisipag sa anumang larangan ng iyong trabaho, sa iyong bahay, sa iyong mga ginagawa sa kusina, sa tahanan, o naman sa labas, lahat po yan ay kilos ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa po, the law says you shall not murder. Huwag kang papatay. Grace says love your enemies. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Naku po, ang hirap nito. Exodus 20:13, Matthew 5:44. Sa pamantayan, ang pangkaraniwang batas ay pagpatay or pagtikil sa buhay. Sa pamantayan ng Diyos, ang pagkamuhi, pagkagalit, at pagkapuot sa iyong kapwa ay katulad na rin sa pagpatay. Matthew 5:2, sa ilalim ng kautusan, ang murder ay tumutukoy sa mga inosenteng tao, pero sa mga kaaway, ang batas ay nagsasabi, but if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, foot for foot, burn for burn, wood for wood, bruise for bruise. Exodus 21:23-25, mata sa mata, ipin sa ipin, tenga sa tenga, kamay sa kamay. Kapag nasugatan mo, naputol mo ang kamay ng iyong kapwa, puputulin din ng iyong kapwa. Gantihan po ang panahon noon ng Mosaic Covenant. Kaya sa panahon ngayon, ay ito pa rin po ang sinasagawa ng mga Hudyo kapag pinaslang ang kanilang kababayan ng isang suicide bomber, gagantihan po nila ang mga Palestinian, ang Philistine, ang ibang bayan ng mga gumagawa ng terrorism sa kanila. Mata sa mata ang panahon po nila ngayon. Ganun pa rin po. Leviticus 19:18, love your neighbor as yourself. Mga minamahal na kapatid, ito lang utos na ito ay may problema tayo. Love your enemies pa. Diba minsan, nakikita natin ang ating mga bagsak na kalagayan at hindi natin magawang mahalin ang ating sarili. Sa bagsak na kalagayan na tao, there's no way we can do this. Si Jesus lang makakagawa nito. Sa bagong kasunduan, sa sandaling ikaw ay maborn again, ikaw ay naging katulad na ni Kristo. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay naging katulad na ni Kristo. Amen. 1 John 4:17, because in this world, we are like Jesus. Sa mundong ito, katulad natin si Jesus. Panghawakan natin at i-meditate ang mga katotohanan na yan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, at hayaan mong mag-revolutionize ang magagawa ng Diyos sa iyong puso't buhay. However, as to whether you will see it practically depends on the renewing of your mind. Mahalaga pong pagbabago ng isip sa salita ng Diyos.
Potentially, yes, kayang gawin. Pero practically, kailangan mabagong kaisipan sa biyaya ng salita ng Diyos. Balik po tayo. If your enemy is hungry, pakainin mo siya. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Romans 12:20. Kapag gutom siya, pakainin mo siya ng roasted chicken, pakainin mo siya ng kabsa, inumin mo siya ng coke na malamig, gawa mo siya ng mabuti. Kapag ginagawa mo yan, para mo siya nilalagyan ng nagbabagang uling sa kanyang ulo. Mga minamahal na kapatid, sa ilalim ng biyaya, hindi lang sa hindi ka kikitil ng buhay, kundi gagawa ka ng kabutihan sa mga taong masama sa iyo. Naku po, ang hirap nito. Lord, paano po ba? Gusto ko na kurutin o gantihan ang mga gumagawa ng taong masama sa akin. Mga minamahal na kapatid, panalangin natin na tulungan tayo ng Diyos sa mga kahinaan ng ating buhay. Isa pong example ang mapag-aralan natin, katulad ni Esteban. Sabi niya, Lord, do not hold this sin against them. Yung kanyang mga kaaway. Nakasulat po yan sa Acts. Nagawa niyang patawanan at ihingi ng tawad ang kanyang mga kaaway sa Panginoon. Pinagbabato po siya ng buhay, pero sinabi niya pa rin, Lord, huwag may turing na kasalanan nila ito. Hallelujah! Ibang-iba ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga anak niya. Pangatlo, the law says you shall not commit adultery. Grace says, love your enemy. Exodus 20:14 and Ephesians 5:25. Love your wife as Christ loved the church. Mas dakila ang ibigin ng asawa kaysa sa hindi lang makiapid. At meron nga isang joke, hindi lahat ng nakikipid ay hindi ang mahal ang asawa. Ang iba ay walang pera. Ang iba ay takot sa asawa. Kaya hindi sila nakikiapid. Sa ilalim ng biyaya, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Romans 5:5. Mula sa dalisay na pag-ibig ng Diyos na umibig sa atin, tayo'y nagsimulang umibig. We love because He first loved us. 1 John 4:19. Ang ibigin ng asawa, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, ay higit sa hindi pakikiapid, kundi ang sakripisyo na kasama nito para sa ikabubuti ng asawang iniibig. Hallelujah. Kaya the more you know the love of God in Christ sa iyong buhay, magagawa mong ibigin ng iyong asawa, magagawa mong ibigin ng iyong kaaway, ang mga nakapaligid sa atin. Kaya po, the more na napapakinggan natin ang patungkol sa pag-ibig ni Kristo sa atin, dun po nagkakaroon ng magandang resulta sa ating mga life. Pang-apat, mga minamahal na kapatid, the law says you shall not lie. Huwag kang magsisinungaling. Ang biyaya ay nagtuturo, nagsasabi, speak the truth in love. Exodus 20:16, Ephesians 4:15. Sa ordinaryong pamantayan, maaari kang hindi magsinungaling sa pamamagitan ng pagkagat ng iyong dila at hindi pagsasalita. Okay, Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mas dakila ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil dito, hindi ka lang tatahimik, kundi magsasabi ka ng katotohanan at sasabihin mo ito sa pag-ibig. Nahigitan mo ang hinihingi ng kautusan. Ang sabi lang sa kautusan, huwag kang magsisinungaling. Ang sabi ng biyaya, speak the truth in love. Amen. Napakabuti ng Diyos. Sa pamantayan ng ating pagsasalita sa ilalim ng biyaya, dapat puno ng biyaya. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Praise the Lord. Panglima, the law says, be holy. Grace says, you are made holy. Leviticus 19:2, Hebrews 10:10. Mahigpit ang pamantayan ng kautusan. Ang sabi mismo ng Panginoon, be holy because the Lord your God am holy. Mahigpit ang mga reglamento ng kautusan. Ito ay katulad ng isang bato, matigas.
at ang kabiguan na ito'y magawa ay nangangulugan ng kamatayan, no mercy. You disobey, you die. Ang mga anak mismo ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay namatay sa loob ng templo. Yan po ay nakasulat sa Leviticus 10:1 and 2. The moment na hindi nila na isagawa ng maayos ang kanilang pagsaserve sa temple, namamatay. At dahil dumating si Jesucristo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ito po ang kaibahan ng biyaya niya sa atin. Hebrews 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo. Sabihin po natin, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo. Amen. Dahil po sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, iyon ay sapat na once and for all. Inalay ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, namatay siya, nilibing at muling nabuhay para tanggapin natin ang kabanalan na nagmumula sa Diyos. Ang pamantayan lang ng Diyos ay ang pananampalataya, ang tayo'y sumampalataya kay Kristo na kanyang minamahal na anak. God make His move. Kumilos ang Diyos dahil ang hindi kayang gawin ng kautusan na makapagbigay ng righteousness, ng holiness sa ating mga buhay ay ginampanan ng Panginoong Hesus dahil siya ang tumupad 100% na obedience sa law, and dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya, we are awarded or we are given the gift of righteousness sa ating mga buhay. We receive His righteousness, His holiness sa ating buhay. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao, isinugo niyang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, inatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Tapos na. Ginawa ito ng Diyos upang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu andi ayon sa hilig ng laman. Amen. Ang mga kautusan ni Moses will soon disappear. Hebrews 8:13, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Tatanggalin na. Ito po'y mawawala na. At darating na. Nais ng Panginoon na mag-focus tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Laging kaharap natin ang muka, ang imahe, ang salita, ang tinig ng Panginoong Hesus. Yun ang kagustuhan niya. Sabi nga ng tinig na mula sa langit, nung si Pedro ay nagsuggest ng mga pagsuserve o mga mabubuting bagay para kala Elijah at kay Moses nung nakita nila Jesus sa isang lugar sa Mount of Transfiguration. Sabi niya, gawan natin ng tent, Panginoon. Si Moses, si Elijah, may tinig nagsalita mula sa langit. Sinabi niya, ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. Hallelujah. Walang ibang gusto na mangyari ang Diyos Ama para sa kanyang mga anak, kundi araw-araw na mapakinggan natin ang tinig ng Panginoong Hesus at makita ang kanyang larawan. Christ is the end of the law. So, tayo po ay patapos na mga minamahal na kapatid at 5 bagay lang po ang ating tinakil sa mga kautusan ni Moses at ngayon po ay ibibigyan natin ng diin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Amen. Si Kristo na ang katapusan ng kautusan para ang katuwiran ay dumating sa buhay ng taong sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah! Dahil po sa napag-aralan natin ang lahat ng bagay na ito, atin pong tingnan kung paano tayo tulungan ng Diyos na maipamuhay ang mga bagay na ito. Dahil natutunan ko na ang purpose ng law ay na-serve na, ngayon naman, I will fix my eyes upon God's grace and truth, si Jesus Christ, sa buhay ko.
Amen. Pangalawa, I will ask God to show Jesus in every scripture and the work He made for us na ma-understand ko yung identity ko because this will help me to transform my soul and to become like His image. Amen. Pangatlo, thank God for the liberty we have in His Son. Liberty over the sin nature. Tayo ay pinalaya ng Diyos, tinanggal niya ng kalikasan, ng kasalanan sa atin. Mga minamahal na kapatid, kung anumang kasalanan na gagawa natin ngayon, ito po ay siglot na lang ng kasalanan sa ating mga buhay. Dahil tinanggal niya na ang sinumang nanampalataya kay Kristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa libutan, tinanggal na po ang kalikasan ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya ang laging pinapaalala ni Apostol Pablo sa ating lahat ay kung sino na tayo kay Kristo, ano nang ginawa ni Kristo para sa atin, doon po tayo mag-focus sa buhay at pagkakilala natin sa Kanya. I will pray for His leading in my life every day. Pang-apat, panalangin po natin na lagi tayong pangunahan ng Diyos at di lamang po sa araw ng kahapon, kundi araw-araw na tayo'y gumigising at tayo po ay nabubuhay. Lead us by the Holy Spirit. Ang ating pong sermon, pabaon, ngayong gabi, His grace works greater over my life in a miraculous way. Glory to God. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Salamat sa salita ng Diyos na ating napag-aralan. At dalangin ko pong patuloy ang sino man na may mga kahiling at situations sa kanilang mga life, patuloy nagabayan tayo ng Diyos. Let us grow sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo araw-araw. Tayo po lahat ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito. Inaalay namin ang gabing ito sa iyo. At salamat sa mga katuroan at mga tumutukoy ng mga ginampanan ng Panginoong Hesus para sa amin. Salamat po dahil sa aming natutunan ay mas mayroong ginagawang higit ang biyaya mo ngayon sa aming mga buhay. Lord, thank you po. Natutulungan mo kami na maunawaan ang grace mo sa aming buhay. It will lead us to live godly lives. It will lead us to work more sa iyo and sa paligid namin. Thank you, Lord God, dahil lahat po ng tinuturo ng iyong biyaya ay merong gagawing ikabubuti para sa iba. And dalangin ko po ang bawat isa na may panalangin sa kanilang mga puso or anumang mga situation ng kanilang nararanasan sa buhay, gabayan mo sila, Panginoon. Patuloy ka nilang makita, maranasan, at patuloy ang tulong mo ay dalangin ko sa buhay ng bawat isa. Sa oras ng mga kahinaan, makita ka namin, Lord, the one who is stronger in our lives. Purihin ka, o aming Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Kita-kita po ulit tayo muli sa mga susunod ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kapayapaan niya ay patuloy na sumagana sa ating buhay at pamilya sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.